ang demokrasya ay hango sa nakaukit sa banal na aklat na lahat ng tao ay kanyang nilalang ng pantay-pantay. Hindi man sa tangkad, sa kulay, tangos ng ilong, gandang lalaki, tayog ng pinag-aralan o lalim ng kaalaman sa batas, pantay-pantay sa mga karapatan. Sa demokrasya, lahat ng mga mamayan ay mga hari. Kabaliktaran ito ng monarkiya kung saan isa lang ang hari. Kaya para walang gulo, hindi magkakagulo, kailangan ang mga mamayan ay mamimili ng mamumuno na galing din sa kanilang hanay at dadaanin sa isang demokratikong halalan kung saan lahat ay kwalipikado. Kwalipikadong kumandidato. Siyempre, merong napagkasunduan na batas na inendorso, kinatigan, inaprubahan ng at least simple majority, mayorya. O mas maganda kung halos lahat, kung hindi man lahat ng mga mamayan ay nagkakasundo-sundo sa kung ano ang dapat na patakaran, kung sino-sino ang maaring maghangad ng halal na posisyon. Ano po? Ano nga ba? Ano nga ba ang dapat gawin ng mga natin, ng mga hari sa kuno ay demokratiko na bayan? Democratic and Republican state. No? Ano ang dapat natin gawin? Tayong mga soberanong mga mamayan para mapapatakbo po natin ang ating pamahalaan. No? Sa pamagitan ng makatarungan at makataong lipunan. Yan po, pangarap Pinoy. Matagal na po. Mailap na mailap eh. Hindi pa, hanggang ngayon, hindi pa makakamtan. Po. So, anong dapat natin gawin? Yan po ang ating kikilatisin. Sa episode na ito ng ating Century Serie, Journey to Democracy, na ating pong pinamamagatan, all men are created equal. Hey, good morning, ladies and gentlemen of the jury. Well, sa 99.9% sa Puera, sa Luzon, Visayas, sa Mindanao, maging sa po kayong sulok ng mundo. Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagare, ang inyong pong lingkod, PhD, Public Administration Honoris Causa. Bago ang lahat, mga luma ay dapat na natin palitan pagsapit ng 2028 halalan. Pahirit po muna ng konting suporta. Paki-like, share, sabay subscribe, sabay pindot ng notification button sa ating pong YouTube Juror Advocacy Channel. Mr. Juror Kitkilatis Lagare. And so sa mga nag-subscribe na, nag-like, and share na, salamat po. At sa mga hindi pa, advance, salamat po. At isa pa pala, nais ko lang pong i-shout out, congratulations po sa EJAP, sa set of officers for this year, 2026. EJAP, Economic Journalists Association of the Philippines. At lalo't higit, congrats sa aking pong anak na si Jordan Six Lagare
ng Philippine Daily Inquirer. Ano po, siya po ay past president na ng Egypt at kasalukuyan siyang board of director. So, congratulations! Sana'y maging matagumpay ang inyo pong pamumuno sa Egypt sa taon pong ito. Alright, so, tara na! Juror KKK 2.0 revolution na, no? So, ang pangunahin pong tungkulin natin bilang mga soberanong mamayan, no? Patriotikong tungkulin, no po, ay magtatag ng demokratikong gobyerno, no? Sa pamagitan ng halalan, no po. So, halalan, pagkapangulo, sino ba ang sinasabi na ng batas, no ha? Na pwedeng kumandidato. So kung ikaw itatabo ka pagkapangulo, abay, makikita po sa ating saligang batas ng 1987 Constitution, no po, dapat ikaw pangulo at BC, ano po, kailangan ikaw ay natural born citizen of the Philippines, registered voter, able to read and write. Bakit able to read and write lamang po? Kasi nga demokrasya, all men are created equal. Hindi mo po pwedeng pagbawalan yung pong mga kahit na hindi nakapag-aral, pero marunong bumasa at sumulat. Ano po? Nakita nyo nga si Trump, di ba, nung nakaraang US presidential election, convicted na siya, 34 counts of felony. Pero hindi pa rin po siya pinigilan o pinagkaitan, init sa puwera sa halalan pagkapangulo sapagkat wala pong malinaw, walang malinaw na probiso sa kanilang saligang batas na bawal na siyang tumakbo, bawal tumakbo ang convicted. Lagi pong nilalapag nila yung mga ganong political, no ha? Political, sa political, democratic political doctrine, no po? Yung mga political na usapin sa mga mamayan. Pahala ng mga mamayan, no po? Kasi nga, all men are created equal, no? So, nakita nyo rin, di ba? Si Haring David. Wala man siya pastor nga lang si Haring David, eh. Yung mga kapatid niya, may abogado, mataas na matayong pinag-aralan, pero siya ang pinili ng Panginoon. Biblical po yan, no po? So, the voice of the people is the voice of God. So, ayan, dapat hayaan ng kumulikotong, huwag pakialaman, no ha, ng kumulikotong, no ha, ang mga tumatakbo na i-declare nuisance kahit labag sa batas, no? So, ano pa? Kailangan po siya, ang requisitos po ito, ano po? Kailangan at least 40 anyos ang edad ng tatakbong Pangulo o vice Pangulo pagsapit ng araw ng halalan. At kailangan din siya residente ng Pilipinas for at least 10 years immediately preceding such election. No? Hindi siya naglamyerda sa kung saan sa lupalop ng mundo at doon naninirahan at narating siya rito ay 2 taon na lang halalan na, hindi pa pwede. Kailangan at least 10 taon. Hindi yung mga bakasyon lang sa ibang bansa, kundi doon talaga tumira. Kaya pag senador ka naman, kailangan natural born Filipino citizen ka rin. Natural born, hindi yung cesarean. Hindi yung nag-apply ka lang o naturalized Filipino citizen, di po pwede. Kailangan natural born ka. Ano po? At least 35 years old ang edad, marunong bumasa at sumulat, rehistradong botante, residente ng Pilipinas for not less than 2 years immediately preceding the day of the election. Pagkatatakbo ka namang kinatawan, ano po? Kailangan din natural born Filipino citizen ka rin, no po, kinatawan sa Kamara de Representantes, congressman ang madalas natin itawag, pero sa totoo lang ang kongreso po natin, 2 kapulungan, Senado at yung pong mababang kapulungan o Kamara o
bahay ng mga kinatawan, no po, House of Representatives, no? So at least 25 years of age, able to read and write, except yung pong party list representative, na kailangan din registered voter in a district which shall he shall be elected, no? Ang party list kasi representative, kailangan nationwide siya, di ba? Pero yung pong district representative, abay, ang pangunahin po doon, kailangan siyang rehistrado doon mismo sa lugar, sa distrito kung saan siya tumatakbo. Ano po? So, resident thereof for a period of not less than 1 year immediately preceding the day of the election. Representative po yun. Pag gobernador ka naman, abay, 23 anyos ka dapat, bago sumapit ang halalan, 1 taon na residency sa lugar, sa probinsya na gusto mong mahalal bilang gobernador. Pag mayor ka naman, ganun din po. Pero dito, gobernador, mayor, pwede na yung naturalized, no? Pwede na, naturalized Filipino citizen, no po? So, 23 anyos din sa mayor, 1 taon na residency. Itong mga ungas sa kumulik, mga kumulik ko itong, abay, binaboy po, dinagdag bawas. Ang saligang batas, no? Doon po sa mga kwalipikado, yung mga bona fide candidates, no? So bukod doon sa nabanggit nabanggit ko na, ano ba yon? Kailangan na kung senador ka pataas, kailangan natural born Filipino citizen. Kailangan marunong ka bumasa at sumulat. Kailangan ikaw ay rehistradong botante. Kailangan ikaw siyempre ay kwalipikado sa residency. No? Abay, dinagdagan po nila. 5 yun, di ba? Number 1, kailangan ikaw ay natural born Filipino citizen. Yung edad pa lang, nakalimutan ko banggitin. Kailangan ikaw ay 35 anyos. Pataas, ano po? Ano ang dinagdag bawas sa konstitusyon ng Komulikotong? Abay, kung wala kang kwarta, wala kang partido, hindi ka kilala, ala kang plataforma, abay, no money, no candidacy. Ang ginamit po nila simula 2004 hanggang 2019 elections, no? Sinawata sila noong 2019 ng Korte Suprema. So, pagdating ng 2022 election, abay, inulit na naman nila. Ganon din ng kaungasan nila, dineclare nuisance candidate ng mga kwalipikado. Ang ginamit na naman nila, walang bona fide intention to run. Dinagukan na naman sila ng Korte Suprema. Aba, ang ginamit na naman nila sa halalan 2025, last year. Ano na naman? Making a mockery of the election process. Lahat mo yan, dagdag bawas ng impeachable offense mo yan. No? Kaya kailangan talaga madagukan na ng gusto, ma-impeach na itong mga kumulikotong na ito. No? Mabagal kumilos ang Korte Suprema eh. Meron na pong mga ilang petisyon na mandamos sa Korte Suprema laban sa kagangguan dyan sa Comelec hindi masyadong ginagawa. Orinulan ng Comelec. Inuupuan. Orinulan. No? So, ganun din sa DSUD. Ito pong Department of Human Settlement and Urban Development. May kaungasan din po riyan sa halalan. Dinagdag bawas din po nila yung RA 9904. Ito po yung Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association. Ayon po dun sa batas, lahat na nakatira sa unit, no, ay homeowners. Siyempre, ang pangunahin, yung mismong registered owner, no, ang pangunahin na maaaring maging miyembro ng Homeowners Association. No? Pero, pwede niyang iutorisa ang kahit na sino sa kanila nakatira sa kanyang bahay ng mga legal na mga nakatira. Walang bayad, kumbaga. Halimbawa, yung kanyang mga magulang, yung kanyang mga kamag-anak, maging yung kanyang caretaker. No? Pwede din yung nangungupahan sa kanya. Pwede niyang bigyan ng written authorization
na ito ang aking ang maaring kumatawan sa akin sa Homeowners Association. No? So yun pong batas. No po, abay, biglang ang dagdag bawas na ginawa, alinsunod po sa DHSUD 2024 revised IRR of 9904. Revised IRR Pangalawang beses na lang ni-revise po ito eh. Una, ni-revise po nila noong 2021. Kasi ang original po na IRR nito, ang may gawa ang HLURB. No, kasi itong batas na ito, 2007 pa kung di ako nagkakamali, ito pong Magna Carta ay nagkabisa, no po, nalimbag, no po, at naging batas, no po. So, ang ginawa ng mga ungas diyan sa DHSUD, no, IRR of 2024 ng 9904, nilagay nila na po pwede lamang tumakbo sa halalan ay yung pong unit owner. No? Kung hindi man siya, pwede niyang i-autorisa yung kanyang asawa, yung kanyang kinakasama, at yung kanyang mga anak. Init sa puwera yung mga magulang, yung tito, tita, yung bantay, init sa puwera. Yan po ba ay ang IRR ba o Implementing Rules and Regulations ay sasapaw sa batas? Posible ba yon? Hindi po eh. Unconstitutional po yun. Illegal po ang IRR kasi ang IRR, Implementing Rules and Regulations lamang yan. Hindi po yan batas. Para magkabisa po yan, kailangan may pinaghugutan siya sa mismong batas. Wala eh. Wala po sa IRR o wala po sa RA 9904 na yung tatlo lamang po ang po pwedeng maging membro at maging opisyal ng HOA. No? Wala po. Malinaw po yan. Maging sa original na IRR of 9904 na ginawa ng HLURB, wala din pong ganung factor. Maging sa revised IRR ng DHSUD noong pong 2021, wala din ganung factor. Lumutang na lang ito sa 2024 revised IRR na malinaw na wala po sa batas. Ano po? Alam nyo, ito pong ating mga batas. Kung hindi lamang po kinakalikot, pinipilipit, binababoy ng mga ahensya ng gobyerno, hindi lang kasi DHSUD ang bumababoy sa batas pagdating sa IRR. Marami, pati Kumulikotong, kita mo, ginawa nila sa Nuisance Candidacy, ano po. At iba pang mga ehensya ng gobyerno, no? Walang gulo eh. Kung ginagamit lang nila ang kanilang sentido komon, o ginagamit nila ang, kumbaga, ang tama na interpretasyon sa letra at espiritu ng batas, wala tayong gulo eh. Kaso, ikinakalakal ng mga ugag, ano ha? Ikinakalakal ng batas, kaya pinipilipit nila, no ha? Para magkakwarta sila. Mga hinayupak talaga at hindi sila mabilis na mapapanagot dahil hukuman trial by palakasan ang meron sa bayan. Alin? Kung hukuman trial by jury tayo, abay, kami dito sa Dika Homes, may kawayan, matagal nang tumakbo doon sa grand jury, kung saan mga mamayang Pilipino doon, mga pribadong mga mamayang Pilipino, 18 anyos patas, marunong bumasa at sumulat, no, gamit ang sentido komon, 23 katao. Sila po ang kikilatis kung mayroong probable cause para sampahan ng kaso. Kriminal, ito pong mga kakawatan, kurakot at mga inutil diyan sa DHSUD at sa lahat ng ahensya ng gobyerno. No po? At ang huhusga kung guilty o inosente, akusado sa korupsyon, human rights violation, pambababoy ng batas, drug trafficking, extrajudicial killing, ay mga pribadong mga mamayan din. 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. No po? At syempre, dadaan sa pagkilatis ng judge, ng prosecutor, ng defense lawyer para ang mai-impanel, mabuo na mga jurors, ano po, yung 12 ay walang killing sa alimang panig sa usapin sa korte. Yan po ang makademokrasya na sistema ng katarungan. Ano po? Yan po ang kambal tuko ng demokrasya, ang pundasyon, esensya, at puso ng demokrasya. The epitome of democracy. Trial by jury of the people,
sovereign people justice system. Ano po? So, dapat po, di nagkakagulo ang ating bansa kung jury justice system po ang uso dahil agad napapanagot ang mga ungas, traidor at kawatan sa buong gobyerno. Ngayon, ito pong COMELEC siguro tuturuan natin ng leksyon. Total, meron naman po tayong karapatan sa citizens arrest, di po ba? At ang karapatan pong yan, sovereign power po natin mga sovereign Filipino people ay maaring gawin kapag ka naaktuhan mo, quote in the act, in flagrante delicto, no ha? Bago gumawa ng krimen, habang ginagawa ang krimen, pagkatapos gawin ng krimen. Kumbaga, the moment na ito pong komunikotong nag-issue, diniklara na nuisance candidate ang bona fide na kandidato sa kahit na anong posisyon, yun na po yun. May ebidensya na in flagrante delicto. Yung pong kanila pong love letter doon sa kumakandidato. Yung kanila pong written declaration na ikaw ay nuisance candidate sa dahilan ng you are making a mockery out of the election process. Abay, paano naging mockery? Para mo masabi yan, kailangan napasok mo yung utak ng kumakandidato. Nabasa mo na ito pala ang pero ang tunay talaga na pakahulugan ng making a mockery of the election process ay pagka ikaw po ay hindi kasali antimano. No? Hindi ka kwalipikado antimano o lisunod sa sinasabi ng batas. No? Ano yun? Kulang ka sa edad. Ha? Hindi ka natural born Filipino citizen. Hindi ka marunong bumasa at sumulat. Hindi ka rehistradong botante. At yung panglima, kulang ka sa residency requirement. Yan pong limang yan. Yan lang. Yung pong no money, no candidacy. Wala po yung kaungasan po yun. No bona fide intention to run, kaungasan din po yun. Making a mockery of the election process, kaungasan din po yun. So, pwede lang i-citizens arrest. Ganon din sa DHSUD. Dito sa amin. Magkakaroon ng halalan para ipagpatuloy nila yung huwad, ang buhay ng huwad na Homeowners Association. So, tinututulan po yan ng halos lahat kami rito. Wala pang 1% eh. Actually, wala pang 0.3% ang sumasang-ayon sa gusto nilang mangyari. Ano? So, nagtalaga ang DHSUD na illegal na ginawa ng interim board. Yung interim board nila, nireklamo namin doon na ang ginagawa dito ay wala po sa lugar sapagkat walang aprobado. Walang aprobado na election rules. Gumawa, sila lang gumawa. No, sila na rin nagratipika. At ang sinasabi nila, kanilang kinakatigan yung illegal and constitutional na Section 17 ng IRR DHSUD 2024 revised IRR of 1904, which is labag sa batas, contrary to law. Ano? At ang ang sagot ng DHSUD, si Attorney Richard Manila, ang direktor ng DHSUD Region 3, wala po kaming mandato para pakialaman ang interim board kung ano ang kanilang rules of election rules. Abay, dali muna. Tama naman yun, wala talaga silang mandato. Pero bakit nakialam sila sa pag-obliga sa amin na ipagpatuloy ang buhay ng huwad na huwa na amin ng pinitisyon sa kanila na kanselahin ang rehistro? Ba't nakialam sila doon? Diba? Mga ungas talaga. Puro palusot ang alam nitong si Richard Manila. Ang siste, ito pong mga interim board ng mga ungas din, pag naglabas sila ng abiso, hindi na pinipirmahan. Hindi na pinipirmahan. May election ganito, ganyan, may filing of candidacy, ganyan. Walang pirma. Takot silang pumirma. Kasi malilintikan sila eh. Di po ba? And then, wala din sila nilabas na election rules. Bulong-bulungan lang. Hindi ka pwede, magulang ka lang eh.
o kahit bigyan ka pa ng autorisasyon ng anak mo na registered owner, hindi pwede kasi labag sa IRR. Abay, paano ko yung IRR ilabag sa batas? Sino mangingibabaw? Alaga naman yung IRR. Maungas. Di po ba? Well, anyway. So, ang aking payo doon sa mga magulang na gustong makiisa sa huwad na halalan, kung ayaw nang i-boycott, nilang panawagan po natin i-boycott, abay, mag-file kayo ng written, no, na certificate of candidacy. COC. At kapag tinanggihan kayo, humingi kayo ng written din na denial at nakasaad kung ano ang dahilan para magamit natin yung kanilang written denial, no, na imprimatur para ikasa ang citizen's arrest. O hindi man citizen's arrest, hindi padadampot natin sila sa pulis. Kasi in flagrante delicto ang tawag doon. Quote in the act. Kung may ebidensya, patay silang bata sila. Right? So, okay, so at sa ating pagpapatuloy, sa pagpanday ng makatarungan at makataong lipunan sa halalan, abay, kailangan yung mga kumakandidato ay may plataforma. Ito po talaga ang konsepto ng halalan. Ang kandidato, maglalapag ng kanyang plataforma. Siyempre, bago siya maglapag ng plataforma, kailangan alam niya kung ano po ang problema, no, sa kanyang sa lugar na gusto niyang sa posisyon o lugar, pareho na rin yun, na interchangeable, no po. Halimbawa, tatakbo ka senador, kailangan alam mo ang national na issue, no? At may paliwanag mo kung paano ito nangyayari at ilapag mo ang iyong plataforma kung paano ito tutuldukan. Apo, yan po di ba? Ngayon, kung wala kang plataforma, wala kang utak, abay, katulad ng ginagawa ng nakaugalian sa ating mga halalan, binibili na lang na yung boto at binabayaran yung kumulikutong para manalo sila sa bilangan, kahit talo sila sa botohan. Yan po, electronic, dagdag bawas to, napakadali na lang ngayon, no? Pindot-pindot na lang, hindi ka mukha nung dinaya noon si Miriam Defensor Santiago. Inabot ng 3 buwan diba? Bago nilabas yung resulta. Dito ngayon, sa isang iglap lang, isang pindot lang. At yung mga computer programmer po nila, hindi kinakailangan na nandun po siya kung saan nagaganap yung bilangan. Di po. Kahit sa palop pa siya ng mundo, pwede siyang pumasok doon po sa kanilang website, sa kanilang server, dahil alam niya kung ano yung password. Pagpasok niya doon, pwede niya nang kalikutin yung pong tabulation application para maipasok kung sino yung gusto nilang manalo. Napakabilis po. Gumana ang computer at napaka-efficient. No po? Pero wala pong sentido común ng computer na magsasalita, teka muna, bawal ito, mali ito. Hindi po, walang ganong kakayahan ng computer. Basta kung inuto sa kanya, maipatutupad niya efficiently at mabilis. No? And so, dalawang pamamaraan po ng kung gusto natin na mabago ang ating gobyerno. Armadong revolusyon o himagsikan sa halalan. Siyempre, dito po tayo sa himagsikan sa halalan. Hindi po madugo ito Isang sagradong boto lamang po natin, sandamakmak na puwersa 99.9% sa pera, mababawi natin ang gobyerno sa mga traidor at kawatan. Po. So, ang hamon po natin sa lahat ng puwersa 99.9% sa pera, organisahin na inyong chapter ng partido KKK 2.0 Demokratiko. Puwersa 99.9% sa pera, platapormang pamumulitika. Atin po ipagpatuloy ang dakila at dalisay na diwa ni himagsikan. Magtatag ng malayang bayan.
demokrasya la Amerika, mas palawakin ang sangguniang bayan. Ito po ay balitaktakan sa pagitan ng mga nanunungkulan at ng mga soberanong mga mamayan para po matukoy kung ano po yung bibigyang prioridad ng mga batas at mga pagawaing bayan. At yung pangatlo pong dakilat dalisay na diwa na magsikan, back to basic justice system. Hukumang balangay na uso na sa bayan bago pa sinakop ng mga Kastila. Ang panahon ni na Lapu-Lapu and beyond, at prior to panahon ni Lapu-Lapu, ang hukumang balangay ay hinugot po sa Magna Carta of 1215 England, the Great Charter of Freedom, kung sa madaling kumbaga trial by jury of peers na hukuman, mga mamayan. So ang dati uso nung panahon ni Lapu-Lapu ay trial by jury of the Council of Elders. Medyo na-improve na po yan, pag usad ng panahon at sa Amerika, trial by jury of the sovereign people na 18 anyos patas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. So yan po ang ating pong isusulong, yan po ang default na number 1 nating plataforma. So organisahin na po inyong chapter, ilahad na po inyong kandidatura, sabay lapag ng inyong mga plataforma. Gamitin po natin ang social media. Tayo ang hari sa social media. Hindi po yung mga traidor at kawatan. Limitado lamang po ang pwede nilang bayaran ng mga trolls. Limitado lang yan. Palagay mo na libo-libo. Tayo, milyon-milyon tayong mayroong Facebook account. Doon po natin dalhin ang labanan. Kahit wala tayong pambayad sa radyo, TV, dyaryo, mga lumang comics, dito po sa social media, tayo po ang hari. Dumadagungdong po ang boses natin dito. So kung tayo po ay magawa ng mga group chat na ating mga clan, at doon po natin papaliwanag kung ano ang beauty ng hukuman trial by jury, kung paano makikinabang lahat tayo rito, halos lahat sa atin, hindi man lahat tayo, madali po nating may palaganap ang ating advokasya. Ito po yung ating nuclear weapon sa pangangampanya at pangangalap ng pondo. So, yung mga tatakbo, ngayon pa lang, huwag na kayo mag-antay ng Pasko. Lapag na ninyo kung ano po ang posisyon na nais ninyong takbuhan, ano po inyong mga plataforma, ilapag din ninyo kung ano yung mga GCash number, nang sa ganon, yung mga botante na gusto ang inyong ipinaglalaban ay maaring suportahan kayo, mag-aambagan. At yun naman talaga ang konsepto ng halalan. Yung mga botante po ang nag-aambagan para sa kandidato na angkop, suwak sa kanilang panglasa ang plataforma. So, tayo pong mga miyembro, tayong sa sandamakmak na pwersa 99.9% sa pera, ang makinarya politika. Ngayon, ito pong komunikotong, obligahin din po natin na kanilang gampanan ang atas sa kanila ng batas, particular Omnibus Election Code, kung saan dapat bigyan nila ng espasyo sa mga dyaryo, at airtime sa mga radyo TV, at maglabas sila ng bulletin, para ipakilala ang mga kumakandidato sa lahat ng lugar, sa lahat ng munisipalidad, syudad, probinsya at pang-nasyonal. Na hindi na ginagawa. Pero may pondo po ito. May pondo po ito. Binubulsa lang ng mga ungas, malamang. So, umpisan ko na po ang ating pong paglalapag ng kandidatura. Nais ko pong tumakbo ulit bilang senador. Pagdating sa 2028. At siyempre, ulit ko yung aking pong pangunahing plataforma ay yung pong pagpairal ng jury justice system sa ating bansa. At handa po ako lumagda ng covenant, kasunduan sa mga botante. Kung saan within 3 months, pag ako po ay inyo pong minarapat na iluklok sa Senado, ihahain ko po yung aking panukalang amyenda sa Bill of Rights
karapatan sa trial by jury. Kapag hindi po ko po nagawa yan within 3 months, yung paghahain ng panukala, magre-resign po ako sa aking pagkasenador. Pag maging yun ay hindi ko ginawa, yung pong pinirman kong kasunduan, pwedeng gamitin ng kahit na sinong botante, kahit di pa miyembro natin partido, KKK 2.0 Demokratiko, pwede niyang gamitin yung pinirman ko upang maghain ng mandamos petition sa Korte Suprema para ako ay maalis sa pwesto. So para lang po malinaw tayo. Malinaw po tayo dyan na kwentas claras po. Ang aking hangarin dito, di ako nang bubula, nanloloko, nang guguyo, nang uto, o sloganeering lamang. Ano po? May resibo. Ano po? So bukod po sa number 1 po yan, at sa mga tatakbo, default po yan, number 1. Kailangan yan. Kailangan, handa silang pumirma din ng COMELEC. So anti-land grabbing, reforma panlupa, ano po, atin pong ipapanukala yan, bawiin po yung mga nakamkam na lupain, whether direktang land grabbing ginawa o pinaikutan yung batas, nagtatag ng mga dami corporations para makamkam ang lupain, babawiin po natin yan alinsunod sa aking panukalang batas na ihahain na po. And so, reforma sa pabahay, ano po, ito pong batas na RA 7279, daan-daang bilyon na po ang nalikom po nito para sa pabahay. Pero ang nangyayari, binubulsa lang ng mga traidor at kawatan. Ano po? Kuno, nilalagay ng noon HLURB, ngayon DHSUD, doon po sa mga calamity funds ng DSWD para madali po nila makamkam. Ano po? So yan, sisisirin po natin yan at pananagutin natin po sila. Ano po? Kasama po yan doon sa ating panukala na reforma sa pabahay. Ano po? Reforma pang kooperatiba. Ito pong ating mga kooperatiba, pupunduhan po ng gobyerno. Gobyerno ang pupundo. Of course, utang po yon, hindi po grant. No, ha? Maliban na lang kung mayroong mga institusyon sa labas ng bansa na nagbibigay ng grant. No, ha? Pero i-facilitate ng gobyerno ang ganon. Po. Para umunlad, pare-pareho tayo. Sipin nyo, imagine nyo kung meron po tayong mga 10, halimbawa, ng mga factory ship dyan po sa West Philippine Sea, no, na sinlaki ng mga barkong pangyera ng Amerika. Yung may factory na mismo, ano po, doon po sa loob ng barko. Ano po, abay, sinlaki ng mga destroyer, o yung mga ano ba yung pinakamatindi nilang barkong pangdigmaan ng Amerika, ano po. Abay, hindi na mabubuli ng mga inchik natin po mga mangingisda. At siyempre, hayahay ang buhay nila sa loob ng barko. May makakatulog sila ng mahimbing sa kanila pong mga quarters, ano po, nang hindi sila nangangamba na tumilapon sa dagat. Ano po, parang 3-star o 4-star hotel ang accommodation po nila. Maging produktibo ang mga Pilipino pagka ang kanilang working environment ay susceptible. Ano po, para maging productive po sila. So yan po, isa sa mga ating ding agenda, at siyempre yung reforma sa edukasyon. Hubugin ang kamalayan ng kabataan sa pakikipagkapwa-bata para madala nila pag sila po ay lumaki na, pakikipagkapwa-tao. Tulad po ng ginagawa na curriculum sa Japan. Diyan po natin hubugin ng kabataan sa mga unang 3 taon nila sa paaralan. Po. Magna Carta for Media, para wag na pong magamit na instrumento at sangkapan ito pong ating mga mamamahayag ng mga ungas ng mga traidor na kawatan na maraming ninakaw para ipang susuhol sa mga taga-media. Pag tayo nagsama-sama rito, abay, mabilis pa sa alas 4, ano po? Mababawi natin ng buong pamahalaan sa mga traidor at kawatan. So, paano? Organisahin na ang inyong chapter ng partido
KKK 2.0 Demokratiko. Ha? Salamat po sa inyong panahon at narinawa ko po yung nakapag-ambag sa inyong kamulatan. No po, ang aking sentido komon ay nakapag-ambag po na kayo po ay matuto. At kung kayo po ay medyo may komento, pabor o kontra, huwag ko kayong mag-atubili na ilapag sa comment section. No po. At syempre pa, muli, pahirit po na suporta. Ano po? Like, share, subscribe, sabay pindot sa notification bell. Ano po? So, dapat lang, juror ka. May God bless us all. May God bless Philippines. Still juror po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagare, inyong bang lingkod, PhD, Public Administration Honoris Causa.